Kumusta mga bata? Narito tayo sa Mother Tongue 2, unang markahan, ikalawang linggo. Ang ating aralin sa araw na ito ay salitang ugat at panlapi. Ngayon, basahin natin at pag-aralan ang mga halimbawa ng panlapi. Basahin natin ang unlapi, salitang ugat, bagong salita. Ang halimbawa ng unlapi ay ma, at ang salitang ugat ay galing. Bagong salita naman ay magaling. At ang ikalawang halimbawa ng unlapi ay pala. At ang salitang ugat ay biro. At ang bagong salita ay palabiro. Ang sunod na halimbawa ng unlapi ay tag. At ang salitang ugat ay araw. Ang bagong salita ay tag-araw. May kalawang babasahin naman natin ay gitlapi. Salitang ugat, bagong salita. Ang halimbawa ng gitlapi ay at ang salitang ugat ay lakad. Ang bagong salita naman ay lumalakad. At ang ikalawang halimbawa ng gitlapi ay in. Ang salitang ugat ay basa. At ang bagong salita naman ay binasa. Ang susunod na halimbawa ng panlapi ay hulapi. At ang salitang ugat at bagong salita. Ang halimbawa ng hulapi ay an. At ang salitang ugat ay tala. Ang magiging bagong salita ay talaan. Ang ikalawang halimbawa ng hulapi ay han. At ang salitang ugat ay bato. At ang magiging bagong salita ay batuhan. Ang ikatlong halimbawa ng hulapi ay in. Ang salitang ugat naman ay aral. At ang bagong salita ay aralin. At ang ikaapat na halimbawa ng hulapi ay hin. Salitang ugat naman ay puna. At ang bagong salita ay punahin. Ngayon, mula sa ating mga binasa kanina, naunawaan mo ba kung paano nabuo ang mga bagong salita? Alamin natin. Unang katanungan sa unang halimbawa, paano nabuo ang mga bagong salita? Tama, nabuo ang mga bagong salita sa pamamagitan ng pagdadagdag ng panlapi o unlapi sa salitang ugat. Halimbawa, ma, saya, masaya. Ang ma ay unlapi at ang saya ay salitang ugat. At ang masaya naman ang bagong salita. Sa ikalawang katanungan, ano ang tawag sa mga salitang idinadagdag sa unahan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita? Tama, unlapi ang tawag sa mga salitang idinadagdag sa unahan
ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Sa ikatlong katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng unlapi? Tama, sa ibinigay nating salita kanina, ang mga halimbawa ng unlapi ay ma, pala, at tag. Sa ikaapat na katanungan, sa pangalawang halimbawa, paano nabuo ang mga bagong salita? Tama, nabuo ang mga bagong salita sa pamamagitan ng pagdadagdag ng panlapi o gitlapi sa salitang ugat. Halimbawa muli, plus lakad. Ang bagong salita ay lumalakad. Ang ang gitlapi at ang lakad ang salitang ugat. At ang lumalakad naman ang bagong salita. Sa ikalimang katanungan, ano ang tawag sa mga salitang idinagdag sa gitna ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita? Tama, gitlapi. Gitlapi ang tawag sa mga salitang idinadagdag sa gitna ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Sa ika-6 na katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng gitlapi? Ang mga halimbawa ng gitlapi ay at in. At sa ika-7 katanungan naman ay, sa pangatlong halimbawa na binasa natin, paano nabuo ang mga bagong salita? Tama, nabuo ang mga bagong salita sa pamamagitan ng pagdadagdag ng panlapi o hulapi sa salitang ugat. Halimbawa, an plus tala magiging talaan. Ang ang hulapi at ang tala naman ang salitang ugat. Ang talaan naman ang bagong salita. Ikawalong tanong, ano ang tawag sa mga salitang idinagdag sa hulihan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita? Tama, hulapi. Hulapi ang tawag sa mga salitang idinagdag sa hulihan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ika-9 na katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng hulapi? Tama, ang mga halimbawa ng hulapi ay an, han, in, at hin. Ika-10 katanungan, ano ang tawag sa salita na pinagmulan para makabuo ng bagong salita? Tama, ang tawag sa mga salita na pinagmulan para makabuo ng bagong salita ay salitang ugat. Ayon, ano ang salitang ugat, mga bata? Tama, basahin natin, ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos. Ano naman ang paglalapi? Basahin natin, ang paglalapi ay tumutukoy sa paggamit ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. Ano-ano ang uri ng paglalapi? Tama, ang mga panlapi ay unlapi, gitlapi, at hulapi. Ito ay ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Muli, basahin natin, mga bata. Ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos.
Ang paglalapi ay tumutukoy sa paggamit ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. At ang uri naman ng paglalapi ay unlapi, gitlapi, at hulapi. Ito ang mga ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ngayon, ibigay ang salitang ugat ng mga sumusunod na salita. Number 1, umakyat. Number 2, pumapasok. Number 3, nagsisimba. Number 4, dumadalaw. Number 5, naputol. Sagutan na natin mga bata. Ano ang salitang ugat ng umakyat? Tama, akyat. Sa ikalawang bilang, ano? Sa ikalawang bilang, ano ang salitang ugat ng pumapasok? Tama, pasok. Sa ikatlong bilang, ano ang salitang ugat ng nagsisimba? Tama, simba. Sa pang-apat naman, ano ang salitang ugat ng dumadalaw? Tama, dalaw. At sa ikalimang bilang, ano ang salitang ugat ng naputol? Tama, putol. Ngayon, para sa inyong homework 1, gagawin ito sa inyong mga tahanan. Gumamit ng mga sumusunod na panlapi mula sa kahon upang makabuo ng bagong salita at mabuo ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang ng bilang. Narito ang pagpipilian ninyo ng inyong mga kasagutan. Titik A, in. Titik B, mag. Titik C, nag. Titik D, na. Titik E, Basahin muna natin mga bata bago ninyo sagutan. Sa unang bilang, ang mama ko ay patlang alis papuntang Baguio. Sa ikalawang bilang, ang mga estudyante ay patlang aaral para sa pagsusulit bukas. Sa ikatlong bilang, kasama ko mamaya ang aking mga kaibigan. Kami ay patlang lalaro ng basketball. Ikaapat na bilang, ang batang nagpumilit umakyat sa puno ng mangga ay patlang hulog. Ikalimang bilang, sabay-sabay nating awit patlang ang pambansang awit ng Pilipinas. At para sa inyong homework number 2, ikahon ang mga panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salita at isulat sa patlang ng bilang ang un kung ang panlaping ginamit ay unlapi, git kung gitlapi, at ho kung hulapi. Number 1, sumayaw. Number 2, naglaba. Number 3, kwentuhan. Number 4, malusog. Number 5, kumain. At dyan nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig.